Hello everyone, this is Professor Vincent Torre Bongolan. Panoorin natin, intindihin at pakinggan ang naging pahayag ni Father Oliver Kilab SVD, isang pari na nagtrabaho sa Europa ng mahigit 30 taon. Ang kanyang isinulat, bakit nga ba mahal na mahal ng maraming Pilipino si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte kahit na ang ilan sa kanyang mga kalaban sa politika ay nag-umpisa ng magalit. Ginugol ko ang huling 30 taon sa Europa. Pinagmasdan ang politika sa Pilipinas mula sa malayo. Matapos makita ang pamamalakad ng isang matatag at matibay na mga demokrasya na may sarili ring madilim na kasaysayan ng tiraniya at populismo, madalas kong itanong sa aking sarili, bakit nga ba maraming Pilipino ang patuloy na ipinagtatanggol si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa kabila ng pagkondina ng kanyang mga kalaban? Ang sagot ay mas komplikado at mas malalim kaysa sa isang bulag na katapatan o maling impormasyon. Isa itong kakaibang halo ng psikolohiya, kultura, relihiyon at filosofiya. Tatay Digong Phenomenon, ang ama ng bayan. Sa Pilipinas, ang pamumuno ay madalas makita sa lente ng isang pamilya. Ang Pangulo ay hindi lang halal na opisyal kundi itinuturing ding ama ng bayan. Sa kulturang Pilipino, ang ama ay madalas na maghigpit, matapang at kinatatakutan, ngunit sa huli, minamahal at nirerespeto ng kanyang pamilya, lalo na ng kanyang mga anak. Eksakto ang estilo ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa ganitong pananaw. Napatunayan kung paano siya magsalita, malutong magmura, at nangangako ng mga imposible, ngunit seryoso. Marami ang ganito sa mga Pilipino. Lahat ng magagandang bagay ay nais gawin ng isang ama para sa kanyang mga anak, para sa kanyang mga pamilya. Subalit, hindi lahat ay natutupad. Depende ito sa sitwasyon at depende sa kanyang nakayanang gawin. Ang mahalaga ay ibinuhos niya ang kanyang panahon, ang oras at lakas para mapabuti o mapaganda ang buhay ng kanyang pamilya. Hindi ba napakaganda ng ganitong uri ng pamumuno? Ang ilagay mo sa iyong mga kamay at isipin na ang sambayan ng Pilipino ay isang pamilya. Marami ang nakaramdam na siya ang amang kailanman ay hindi nila nahanap sa iba. Isang disiplina pero may malasakit, walang paligoy-ligoy, at nagbibigay ng resulta. Kahit na ang mga resulta ay hindi eksakto sa kanyang mga ipinangako. Ang mahalaga ay nakita at ginawa po ng dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte ang kanyang mga ipinangako para sa bayan. Hustisyang mabagal o hustisyang hindi natatamasa. Justice delay, justice denied. Matagal nang may kawalan ng tiwala ang mga Pilipino sa sistema ng hustisya. Tama mga kaibigan, hindi ba? Sinasabi natin na mahirap kalabanin ng gobyerno, walang pangil ang ating saligang batas. Paano pa tayo magreklamo? Subalit noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, nabuhayan ang marami. Gumana ang hustisya. Dekada ang tinatagal ng mga kaso noon, mga kaibigan. Ako po ay nagtrabaho sa isang quasi-judicial agency of the government. Marami po akong mga natuklasan sa ahensya kung saan ako nagtrabaho. Tumagal po
At marami talagang kaso ang tumatagal ng higit 6 na taon o higit pa. Subalit dahil sa napakahusay na pamumuno ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, nakaisip po ng mga paraan, mga estratehiya ang mga quasi-judicial agency of the government at iba pang ahensya ng gobyerno na mapabilis ang hustisya. Malalim ang ugat ng korupsyon at madalas tanging mayayaman at makapangyarihan lamang ang nakakamit ang hustisya. Dito pumasok si Duterte. Isang taong nangakong aaksyon ng mabilis kahit pa lumabag sa batas. Ang madugong giyera kontra droga, marahas, oo, ngunit ito po ay para sa marami. Para sa kabutihan ng milyon-milyong mga Pilipino. Masasabi ko personally, epektibo po ang naging programa ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sapagkat ang nilabanan po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay hindi naman po ang mga tao, hindi naman po ang mga kawawang sibilyan. Ang nilabanan po ng dating Pangulo ay ang paglaganap ng kriminalidad, ang paglawak ng droga, ang paglawak ng graft and corruption. Yan po ang nilabanan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sa mga programa ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ang tanging layunin po ng mga ito ay mapabuti ang bansang Pilipinas at ang pamumuhay ng maraming Pilipino. Ipakita na mayroon tayong bansang malaya. So, kahit iba ang sinasabi ng mga kalaban, mas makapangyarihan ang perception. Sa isang lipunang pagod na sa krimen, ang pamamaraan ni Duterte ay tila shortcut sa hustisya. Kahit pa ito'y lumabag sa karapatang pantao. Gaya nga po ng sinasabi ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, "Your concern is human rights. Mine is human lives." Kumbaga, para kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ang kailangang proteksyonan ay ang buhay. Ang buhay ng mga kababayan natin. Ang pagmamahal ng Pilipino sa sakripisyo at pagtitiis. May bahagi ring ginampanan ang relihiyon, malalim ang kasaysayan ng Katolisismo sa Pilipinas sa pagpapangaral sa pagdurusa. Nakaugat ang paniniwala na ang hirap ay nagpapadalisay at ang disiplina, kahit masakit, ay mahalaga para sa kaligtasan. Para sa ilan, si Duterte at ang kanyang mga malulupit na pulisiya ay isang instrumento ng banal na hustisya. Hindi ba't si Jesus mismo ay naging mahigpit nang ipagtulakan niya ang mga negosyante palabas sa templo? Ang paternalistikong istruktura ng simbahang Katoliko. Ang paghubog sa kaisipan ng mga Pilipino ay may kaugnayan din sa istruktura ng simbahang Katoliko sa bansa na may matagal ng sistemang mahigpit at sunod-sunuran sa autoridad, kung saan ang pagsuway ay bihirang ini-encourage. Ito ay malayong naiiba sa mga bansang Marorya Protestante, kung saan ang reformasyon ay nagbibigay daan sa mas decentralized na mga simbahan at mas malakas na pagganap ng individual sa pamamahala. Sa Europa, lalo na sa mga bansang gaya ng Germany, Netherlands at Scandinavia, ang Protestantismo ay tumutulong sa pagpapalakas ng civic engagement
pagbabantay sa kapangyarihan at mas demokratikong pamamalakad. Samantalang sa Pilipinas, ang malalim na kultura ng pagsunod sa autoridad mula sa praile noong panahon ng mga Kastila hanggang sa pinunong politikal ay nagpapatibay sa kultura ng pagpapahalaga sa mga leader na matapang at may kamay na bakal. Galit sa Imperial Manila at regional bias. Isang madalas na hindi napapansin na dahilan ng matinding suporta kay Duterte ay ang lumang hinanakit laban sa Imperial Manila, ang mahabang panahon ng dominasyon ng kabisera na sa politika, ekonomiya at media. Matagal nang nararamdaman ng maraming taga Mindanao na sila'y napapabayaan at minamaliit ng mga taga Maynila. Si Duterte bilang unang pangulo mula sa Mindanao ay naging simbolo ng matagal nang hinahangad na pagkilala sa rehiyon. Para sa kanyang mga taga-suporta sa Timog, ang mga batikos mula sa elitista ng Maynila at mga dayuhan ay hindi simpleng kritisismo. Ito'y tila panlalait mula sa mga taong noon pa man ay walang pakialam sa Mindanao. Ang matinding pagmamalaki sa relihiyon o rehiyon at ang kasaysayan ng pang-aapi ay malaking salik sa matibay na katapatan sa kanyang mga taga-suporta. Utilitarismo. Ang layunin ay nagpapawalang bisa sa paraan. Isa rin sa mga dahilan ay ang praktikal na pananaw. Kung mas ligtas ang mga lansangan, anong paki natin kung paano ito nangyari? Ito ang klaseng na tinatawag nating utilitarismo. Ang ideya na ang anumang aksyon ay katanggap-tanggap basta't mas marami ang nakikinabang. Para sa maraming Pilipino, ang pagsasakripisyo ng ilan, mga adik, mga kriminal, para sa kabutihan ng mas nakararami, ay isang makatwirang pamamaraan. So, ang ibig sabihin po dito mga kaibigan ay talaga pong winasak ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang mga punot dulo o ugat ng karahasan at kriminalidad. Ito po ang droga. Mula sa droga, nagkakaroon po ng maraming patayan. Nawawalan po ng hustisya ang marami dahil sa droga. Kaya po, ito ang sinubukang lutasin at labanan ng dating Pangulo. Buwagin ang kartel ng droga. Dahil kapag binuwag po ang kartel ng droga, magiging tahimik payapa po ang bansa. Dahil lagi nga pong sinasabi ng dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte, kapag ikaw ay sabog na, lalasunin ng droga ang iyong kaisipan. Mawawalan ka ng ayos sa pag-iisip at desisyon sa buhay. Kapag ikaw ay lulong na sa droga, hindi mo na alam ang iyong ginagawa. At dahil hindi mo na alam ang iyong ginagawa, maaaring makagawa ka ng krimen na hindi naaayon sa batas ng Diyos at sa batas ng tao. Kaya, hindi bali nang magsakripisyo ang mga kriminal. Isakripisyo nila ang kanilang buhay. Mawala lang sila sa mundong ito at mapalitan ng katahimikan. So, noong panahon po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, on my personal note, nakita natin ang katahimikan. Maaari tayong makauwi kahit 10 oras ng gabi. Mga bata, mga matanda, babae o lalaki, ay kampante na umuwi at maglakad sa lansangan. Dahil nakasisiguro sila na sila ay makakauwi ng maayos at safe sa kanilang mga tahanan. Napansin natin yan mga kaibigan. So dahil sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte,
Sino po ang umangal? Sino po ang nagalit? Ito po ang mga taong mayroong kinalaman sa ilegal na operasyon ng droga. Bukod po sa droga, nilabanan din po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang malawakang graft and corruption. Dahil kung hindi niya po lalabanan ang malawakang graft and corruption, hindi po uunlad ang ating bayan. Hindi po maipatatayo ang mga nakikita at tinatamasa natin ngayon. Mga skyways, mga buildings and infrastructures na naipatayo po sa loob ng 6 na taon. Sa kabila po ng pandemya, ang mga ito po ay naisagawa noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kung hindi po naging tama, kung hindi po naging maayos, kung hindi po naging kamay na bakal ang kanyang naging pamumuno, sa tingin nyo ba mga kaibigan, tatahimik ang ating bayan? Sa tingin nyo ba ay maipatatayo ang mga gusali, mga tulay? Sa tingin nyo ba ay makakapaglakad kayo ng maayos? At sa tingin nyo ba malalampasan natin ang delubyong hatid ng COVID-19? Yan po ang isipin ninyo mga kaibigan. Ang kinalaban po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay hindi mga Pilipino, hindi po mga kawawang sibilyan. Ang kinalaban po niya ay ang malawakang pagkalat ng droga at korupsyon. So ipagpatuloy natin ang naging pahayag ni Father Oliver Kilab, SVD. Cognitive dissonance, ipaglaban hanggang sa huli. Dito pumapasok ang psikolohiya. Kapag ang isang tao ay labis nang naka-invest sa isang leader, mahirap aminin na sila ay nagkamali. Kaya't kapag may nagsabing si Duterte ay lumabag sa karapatang pantao, hindi naman ibig sabihin na hindi naniniwala rito ang kanyang mga taga-suporta. Mas naniniwala lang silang may kinikilingan ang mga bumabatikos sa kanya. Kahit nang murahin ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang Santo Papa o gawing biro ang Diyos, hindi ito nagpagalaw sa pananalig ng kanyang mga debotong Katoliko. Ang mga taong normal na magagalit sa ganitong pahayag ay biglang naging tagapagtanggol. Kung ang cognitive dissonance ay may punong tanggapan, marahil nasa fanbase si Duterte. Niche, hobbies at mga karanasan ng Pilipino. Mula sa pananaw ng filosofiya, may paliwanag din kung bakit maraming Pilipino ang naaakit at nagtitiwala at naniniwala sa estilo ni dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte. Si Thomas Hobbes, isang political philosopher, ay nagsabing, sa mga magulong lipunan, handang isuko ng tao ang ilan sa kanilang kalayaan kapalit ng kaayusan. Ito mismo ang ginawa ng maraming Pilipino. Ipinagpalit ang kanilang kaunting demokrasya sa isang pinunong kayang panatilihin ang kapayapaan. Si Friedrich Nietzsche naman ay humanga sa ideya ng isang leader na lumalampas sa tradisyonal na moralidad upang ipatupad ang kanyang pananaw. Si Duterte ay isang halimbawa nito. Tumangging sumunod sa nakasanayan at sa mata ng kanyang mga taga-suporta, ito ay tanda ng lakas, hindi ng pagiging isang diktador. Ano ngayon? Ang pag-unawa kung bakit maraming Pilipino ang patuloy na ipinagtatanggol si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay hindi nangangahulugan ng pagsang-ayon. Ang ibig sabihin lamang nito ay pagkilala na ang kanilang paninindigan ay nakaugat sa kultura, psikolohiya at kasaysayan, hindi lang sa pagiging bulag na tagasunod.
Ang pamana ni Duterte ay patuloy na pag-uusapan sa mga susunod na mga taon. Ngunit isang bagay ang tiyak. Ang hangarin ng mga Pilipino para sa matatag na pamumuno, mabilis na hustisya at pambansang dangal ay hindi mawawala. Ang hamon ngayon ay kung paano itutuon ang mga hangaring ito sa isang hinaharap na may parehong seguridad at demokrasya, tapang at habag. At marahil sa isang leader na hindi kailangang dumaan sa patayan upang makakuha ng respeto. Alright? So, yun po guys, no, ang naging pahayag ni Father Oliver Kilab na 30 taon, no, na naglingkod at namahagi po ng mga kautusan at mga magagandang aral mula sa Panginoon, no, sa Europa. So, is-search nyo na lamang po yung kanyang naging pahayag. In English po kasi yon. So, tinagalog lamang po natin at syempre dinagdagan din po natin. Ipinaliwanag po natin in a way na kung paano natin nakita yung naging pamumuno ni dating Pangulong Duterte.